Sobrang weird ng bansang to, no? Wala ka kasing makikitang matataas na building dito. At hindi dahil wala silang pera, ha? Kasi hello, alam mo bang literal na nakapatong ang bansang ito sa langis? Tapos yung pera nila, third strongest currency yan sa buong mundo. Welcome to Oman! Habang ang mga kapitbahay nilang mga bansa, gaya ng UAE at Qatar, ay busy sa pagtatayo ng naglalakihang skyscrapers, ang Oman, walang pake. Kapag pumunta ka nga sa capital nilang Muscat, matagal na pinanatiling low-rise ang mga buildings para hindi daw mawala ang traditional Omani look ng city. Pero hindi lang yan ang kakaiba sa Oman. May lugar dito na disyerto ngayon, pero pagdating ng monsoon, nagiging kulay green. Nako, sobrang fascinating talaga ng bansang to. Ang Oman ay nasa southeastern part ng Arabian Peninsula, doon sa Middle East. Katabi nito ang United Arab Emirates, Saudi Arabia at Yemen. At alam mo ba yung population nila? 5 million na katao lang. Meaning, triple ang dami ng tao sa Metro Manila kumpara sa Oman. Pero kahit konti lang sila, napakarami naman nilang langis. Kaya nga napakayaman nila eh. Pero kahit super rich, hindi sila mahilig sa matataas na gusali o skyscraper. Bakit kamo? Sobrang higpit kasi ng building height at design rules, lalo na sa capital nilang Muscat. Kaya imbis na glass towers ang makikita mo doon, mostly low-rise, color white at earth-colored buildings ang makikita. Simple lang naman kasi ang goal nila, mag-modernize nang hindi binubura ang itsura ng Oman. Kaya habang ang Dubai ay sikat na sa kanilang futuristic skyline, sa Muscat, bundok mismo ang skyline nila. Kasi kung tutuusin naman, kung bet talaga nilang makipagpataasan ng building, kayang-kaya nila. Kasi yung currency nila ay Omani Real. Alam mo bang ang 1 Omani Real, kapag i-convert mo yan sa peso, 156 pesos agad. Kaya commonly rank ito bilang third highest valued currency unit in the world. Ang Central Bank of Oman mismo ay nagpapanatili ng exchange rate na around 0.384 real per US dollar. At yes, malaking bahagi rin ng economy nila ay dahil historically mayaman talaga sila sa oil at natural gas. Ang isa pang mind-blowing fact about this country, alam mo bang may disyerto sila na biglang nagiging color green? Sa southern Oman, may city sila na Salalah. Most of the year, dry at mainit doon. Pero from around June to September, dumarating ang tinatawag na Kharif season. May monsoon mist at mga ulan. At biglang nagiging lush green ang mga bundok at landscape. Para ma-imagine mo, no? Parang nagising isang araw ang tuyong Middle East, tapos biglang naging bagyo. Parang ganun yon. Kaya nga dinadayo mismo ng mga turista mula sa ibang mga katabing bansa ang Salalah tuwing Kharif season. Maliban dyan, alam nyo din bang libu-libong taon na ang kanilang water system? Yes, desert country ang Oman. So paano sila nagdidilig at nakakakuha ng tubig sa mga communities noon? May ancient system silang tinatawag na a fludge. Basically, gumagawa sila ng channels at underground pathways para dalhin ng tubig mula sa springs at bundok papunta sa farms at villages. Simple concept pero ginawa ito thousands of years ago. Ayon sa UNESCO, may around 3,000 aflage systems na ginagamit pa rin sa Oman at may archaeological evidence ng irrigation sa region na umaabot pa hanggang around 2,500 BC. So imaginein mo, wala pang electric pump pero nagawa na nilang ipadala ang tubig kilometers away gamit lang ang gravity at engineering. Kaya nga ang Oman ang sinasabing isa sa pinaka-underrated na bansa sa buong mundo. May pera silang gumawa ng something flashy, pero mas pinili nilang gawing attraction yung bagay na hindi kayang kopyahin ng ibang bansa, ang pagiging Oman mismo. Ikaw, kung meron ka namang oras at pera, gugustuhin mo rin ba magbakasyon sa bansang ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yung channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.